Ang San Lazaro Hospital ay tinatag noong 1577. Ito ay isa sa pinakamatandang ospital sa Pilipinas at nagsisilbing pangunahing referral hospital para sa mga may sakit na nakakahawa sa bansa. Sa mahigit 4 na siglo ng paglilingkod, patuloy na nanatiling haligi ang San Lazaro Hospital sa pangangalaga sa mga pasyenteng may nakakahawang sakit at sa pagtugon sa mga banta sa pampublikong kalusugan. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Ethel Marie S. Cruz, Co-Chairman ng Office for Strategy Management. At ngayon, aalamin natin kung ano ang Performance Governance System o PGS. Layunin ng videong ito na malaman kung ano ang PGS, ano ang PGS 4-stage pathway, at maunawaan ang bagong SLH-PGS Strategy Map. Ano ang PGS? Maipapaliwanag ang Performance Governance System o PGS sa 3 paraan. Ang PGS ay isang management framework na ginagamit sa pagdisenyo ng roadmaps para makamit ang mga nilatag na hangarin at pagbabago. Pangalawa, salitang kadikit ng PGS ay strategy. Sa mga pampublikong institusyon gaya ng San Lazaro Hospital, binibigyan ng pagkakataon ng ospital na gumawa ng mga estratehiya na magtagumpay, makuha ang ating breakthrough goals. Mga programa at planong ikabubuti at mararamdaman di lang ng mga empleyado kundi na rin ng bawat mamamayang Pilipino. Pangatlo, ito ay ang pundasyon para sa pinapangarap nating bansa o Dream Philippines, kung saan bawat ahensya ng pamahalaan ay naibibigay ng mahusay na serbisyo publiko. Alam mo ba, taong 2009, tinanggap at isinabuhay ng Department of Health ang Performance Governance System o PGS. Samantalang, ang San Lazaro Hospital ay nagsimula naman ng taong 2021. Para naman sa ahensya ng pamahalaan gaya ng San Lazaro Hospital, ang ahensya ay daraan sa 4-stage pathway. Una, ang initiation, kung saan isinasagawa ang strategy design. Pangalawa, ang compliance, kung saan tinitignan naman ang strategy execution. Pangatlo, ang proficiency, kung saan nakafocus ang monitoring at evaluation ng mga isinagawang strategy. At pang-apat, ang institutionalization. Dito na makikita kung may mga nakamit ng breakthrough results. Napagtagumpayan ng San Lazaro Hospital ang initiation noong Oktubre 2023 na may kasama pa na Silver Trailblazer Award na parangal para sa PGS. At sa darating na Oktubre ng taong 2026, muling susubok ang ating ospital para sa compliance stage. Hihimayin at kikilatisin kung ano ang resulta at impact ng mga nagawang estratehiya. Paano naman natin nakamit ang PGS framework ng San Lazaro Hospital? Una, ito ay sa pamamagitan ng Strategy Map 2030 ng San Lazaro Hospital bilang ating gabay. Ito ay ang core values. Susundan ito ng ating mission Patungo sa impact na magagawa nito sa ating ospital. May mga proseso tayo na dapat tignan bago natin makamit ang ating strategic position. Ito ay nahati sa 2. Una, ito ay ang core process. Pangalawa naman, ito ang support process. Sa core process, nariyan ang patient care. Magbigay ng tuloy-tuloy at makataong serbisyo sa mga pasyenteng may high-impact diseases. Pangalawa, trainings. Gaya sa patient care, tukuyin muna ang baseline o ang mga training na mayroon na sa inyong unit at alamin ang mga training na kailangan ng inyong personnel. Ikatlo, research. Marapat na ang mga datos ng ating mga research ay nakaangkla sa mga policies, processes, at protocols para sa ikaunlad ng serbisyo sa makabagong panahon na nakasentro sa mga high-impact diseases. Pang-apat, linkages. Dito napapasok ang Multi-Sectoral Governance Council na katuwang ng ating ospital, pati ang iba pang external stakeholders na magiging kasangga natin sa pagtupad ng ating mga hangarin. At patient safety and quality. Habang ang support process naman ay
Human capital. Dito dapat nakalagay ang ating current staffing o human resource, pati ang planong idadagdag na staff sa bawat taon. Infrastructure and equipment. Nararapat na magkaroon ng masusing inventaryo ang bawat unit, seksyon, office o departamento ng ating ospital. Digitalization ng mga sistema ng ospital. At panghuli, finance. Kapag ito ay ating napagtagumpayan, magreresulta ito sa better health outcomes ng ating mga pasyente, more responsive healthcare systems, at more equitable healthcare financing. Dahil sa mga ito, matutupad natin ang ating hospital vision para sa taong 2034 na maging a National Specialty Center for Infectious Disease and Tropical Medicine, serving as the benchmark for comprehensive and integrated HIV, tuberculosis, and AIDS diagnostics and management by 2034.